Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Ina, 27 years old at taga Cavite. Isa akong mabuting may bahay sa aking asawa na si Nick at ulirang nanay naman sa aming 5 taong gulang na anak na nag-aaral ngayon ng kinder. Noon pa man ay pinangarap ko na maging isang may bahay. Palibhasa hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman ang pagmamahal ng mga magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. At sinabi ko sa sarili ko, nababawi ako kapag nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Iyon nga lang nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako sa mister ko o mas mabuti pang iwanan ko na siya dahil sa paulit-ulit niyang pambibintang sa akin na may ibang lalaki raw ako. Kung sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Sa aming lugar kasi, maraming lalaki ang nakakapansin sa akin na maganda at sexy raw ako. Kahit naman kasi abala ko sa pag-aasikaso sa aking asawa at anak, hindi ko pa rin kinakalimutan ang aking sarili. Naglalaan talaga ako ng oras sa pag-aayos. Sabi pa nila, hindi mo raw aakalain na may asawa at anak na ako. Kahit kasi nagka-baby na ako, balingkinitan pa rin ang aking katawan. Maputi rin at makinis pa rin katulad nung dalaga pa ako. May asawa na ako. Oo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, marami pa rin kalalakihan sa amin ang umaaligid sa akin at nagsasabi pang liligawan ako. Hindi ko nga lang sila pinag-iintindi dahil pamilyado na akong babae at hindi ko kayang lokohin ang mister ko. Pero hindi ko naman akalain na darating pala ako sa punto na maririndi ako at magsasawa. At hindi ko lubos akalain na yung paulit-ulit na binibintang sa akin ng mister ko ay gagawin ko rin pala para lang makabawi sa kanya. Hindi ko alam na magagawa ko palang makipaglaro sa apoy ng kasalanan. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Nick? Tumigil ka na nga sa mga hinala mo sa akin na wala ka namang ebidensya. Sigaw ko sa aking mister. Pikon na kasi ako. Sa araw-araw na lang. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maghinala ng maghinala. Anong wala? Bakit kasi hindi ka nalang umamin na mayroon kang ibang lalaki? Sino ba? Si paring Omar? O yung tubero nating kapitbahay? Kung 27 na ako, 37 naman ang aking asawa. 10 taon ang agwat ng edad namin. 20 anyos ako noong makilala ko siya at maging nobyo. 22 naman ako noong mabuntis at pinili na lang na sumama sa kanya. May itsura din naman si Nick at maganda ang pangangatawan niya. Kaya hindi ko alam kung bakit ganyan na lang ang insecurities niya gayong gabi-gabi ko naman siyang pinagsisilbihan sa kama. Ano ba, Nick? Ganito na lang ba tayo araw-araw? Pinaghihinalaan mo ko sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Para sabihin ko sa'yo, wala akong ibang lalaki. At tingin mo ba magagawa ko yun? Pangangatwiran ko pa. Ngumuwi lang si Nick at nagsimula na siyang maghanda para sa kanyang trabaho. Isa siyang mekaniko sa bayan. 7:00 ng umaga ang pasok niya sa trabaho at 6:00 naman ng gabi ang uwi niya. Hindi na siya dito sa bahay kumakain ng tanghalian niya. Kung minsan ay pinagluluto ko siya ng pananghalian. Pero madalas na hindi na kasi nagluluto naman ng pananghalian para sa kanilang mga mekaniko ang asawa ng amo nila. Humiling na lamang ako at sinimulan ng ayusan ang aming anak para sa school niya. 7:30 a.m. ang pasok niya sa eskwelahan hanggang 10:30 a.m. Kaya araw-araw mag-isa lang akong naiiwan dito sa bahay. Pero sobrang dami ko namang ginagawa na gawaing bahay. Kaya kahit wala sila'y maghapon din akong pagod. Pagkatapos maghanda ni Nick papuntang trabaho, kusa na siyang umalis at hindi man lang nagawang magpaalam dahil sa away namin. Napabuntong hininga na lamang ako. Sino naman kaya sa mga tsismosang kapitbahay namin
ang nagsabi sa asawa ko na may iba ko. Dinig na dinig sa kabilang bahay ang sigawan niyo ni Kuya ni kanina, Ate Ina. Nag-away na naman kayong dalawa? Tanong ni Boyet, ang pinsan ng aking asawa na nakatira sa kabilang bahay. 19 pa lang si Boyet, pero iba na ang dating niya. Batak ang katawan at may itsura din. Mag-isa lang siya sa bahay nila. Ang mga magulang niya ay parehong nasa abroad at mga OFW doon. Guwapo si Boyet at habulin din ng mga dalaga dito sa amin. Kilala rin siyang pilyo sa mga babae. Palibhas ay nag-iisang anak, kaya spoiled na spoiled sa mga magulang niya at hinahayaan lang siyang gawin ang mga nais niya. Paano? Walang ginawa yung pinsan mo kundi maghinala na may iba ko. Naiinis na nga ako eh. Reklamo ko sa kanya. Parang araw-araw na lang ganyan yung pinagtatalunan niyo. Hindi ka ba nagsasawa? Sabi ni Boyet. Iba kung makatingin si Boyet sa akin kahit noon pa. Naiinis ako sa sarili ko. Kasi talagang nabibigyan ko ng ibang kahulugan kung paano niya ako tignan. Minsan ko na rin kasi siyang nahuli na pinagmamasda ng katawan ko. Nagsasawa na nga ako eh. Kaya lang hindi naman ako pwedeng sumuko. Lalo't alam kong wala akong ginagawang masama. Kaya hanggang kaya ko, magtitiis ako. Hindi na nakakibo si Boyet. Sa sumunod na araw, ganun pa rin ang almusal ko. Nauungkat pa rin ang mister ko na baka may iba raw ako. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa asawa kong hindi nakikinig sa akin. Ako ang asawa mo, Nick. Sa akin ka makinig, pwede ba? Wala akong iba. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa'yo, kaya parang awa mo naman. Pakinggan mo naman ako. Hindi naman siguro makakarating. Kung hindi mo talaga ginawa, hindi ba? Ano yun, magsisinungaling sila? Wala nga akong iba, Nick. Alam mo naman na inggit sa akin ang mga tsismosa natin na kapitbahay. Sinasabi lang nila yun para masira tayong mag-asawa at mag-away. Kahit itanong mo pa sa pinsan mong si Boyet kung talagang may iba ko. Humiling lang si Nick at umalis ng muli para magtrabaho. Noong araw na yun, mag-isa na lang ako ulit sa bahay. Dahil naihatid ko na rin sa eskwelahan ng anak ko. Nanunood ako ng TV nang biglang may kumatok sa aming pinto. Dali-dali akong tumayo at pinagbuksan ang kumakatok. Si Boyet lang pala. Naputulan pala kami ng tubig, Ate Ina. Walang tubig sa bahay. Pwede bang makiligo muna? Tanong niya. Oo, sige. Walang problema. Pakiayos mo na nga rin yung tubo dyan sa kubeta at mukhang may leak na naman. Utos ko sa kanya. Oo, sige. Ako nang bahala. Salamat. Bumalik ako sa aking panunood. Abala ko sa aking pinapanood nang bigla kong makaisip ng kalokohan. Hinayaan kong nakabukas ang TV para mukhang nanunood pa rin ako kahit na umalis na ako roon. Total naman ay panayam pang bibintang sa akin ni Nick. Bakit hindi ko patutuhanin para makaganti ako? Pumunta ako sa banyo na nandito sa aming kusina. Halos mapangiti ako ng mabungaran ang maliit na awang sa pinto ng banyo. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit bukas ang pinto, pero tinuloy ko na lang ang nais ko. Pagbungad ko sa pinto ng banyo, ay halos mawala ko sa sarili nang mahuli si Boyet na nakapikit. Nakabukas ang mga binti at kung anong kamilagrohan ang inaatupag. Lumakas ang tibok ng puso ko, lalo na nang mapako ang tingin ko sa abs niya pa ibaba. Nakakatakot. Ngunit may kung anong excitement ang bumalot sa aking pagkatao. Grabe, may ibubuga pala siya na alam kong kaya niyang higitan ng aking mister. Maya-maya, namalayan ko na lang ang paghaplos ko sa sarili ko pa ibaba. Mas gwapo ang asawa ko kung ikukumpara kay Boyet. Pero ayaw ko mang aminin, pero mas nabiyayaan ng binata. At nagulat na lang ako nang biglang humiti si Boyet habang nakatingin sa direksyon ko. Sa puntong yun, alam kong nahuli niya ako na nakamasid sa kanya.
Tarantang tumakbo ko pabalik sa aming salas at nagkunwaring nanunood na lang at umaasang hindi ako nakita ni Boyet sa pinto ng CR. Maya-maya lang din ay nakasunod na si Boyet habang nakangiti itong tumitingin sa akin. Pasensya na, hindi ko naisarang mabuting pinto. Medyo nahihiyang sabi nito. Ramdam ko ang pagkailang sa pinsa ng aking mister. At doon ko na kumpirmang nalaman niya pala na nandun ako kanina. Nahihiya ako sa nagawa ko. Huwag ka mag-alala. At hindi naman yun makakarating kay Insan, sabi niya. Talaga lang ha? Tanong ko. Gusto mo bang magmerienda muna? Inalok ko siya ng merienda para makalimutan ang lahat. Nang tumungo si Boyet, tumayo ako at kumuha na ng pagkain sa aming kusina. Habang nag-aayos ako ng makakain niya, hindi mawala sa aking isipan si Boyet na nagdulot ng matinding uhaw sa akin. Paano kaya kung akitin ko siya para mapawi ang alab na nabuo sa aking pagkatao? Pagkatapos kong gumawa ng sandwich, bumalik na rin ako sa salas at iniabot yon kay Boyet. Hinayaan ko siyang magmerienda habang nanunood naman ako ng TV. Paminsan-minsan ay nagtatanong ako sa kanya kung nagpadala na ba ang kanyang mamagulang ng allowance niya. At inusisa ako na rin kung bakit naputulan siya ng tubig. Yun pala ay dahil na ipanggastos niya ang perang dapat na pambayad niya ng tubig. May tanong ako, Boyet. Ano yun? Pagtataka niya. Ilang babae na bang nakatabi mo sa kama? Curious na tanong ko. Marami-rami na rin. Bakit? Gusto mo rin ba? Natatawang biro niya. Kung pwede ba? Bakit hindi? At syempre, basta hindi ako machichismis. Nakangiting sambit ko. Yun nga lang, mukhang hindi na nagbibiro si Boyet. Dahil pagkasabi ko nun, ay kaagad niyang ibinaba ang sandwich at saka lumapit sa akin. Namalayan ko na lang ang mapangahas na haplos sa aking hita pataas. Napakagatlabi na lang ako. Ngunit kailangan ko siyang awatin. Teka, huwag tayo dito. Baka may makakita sa atin. Malalagot ako sa kuya Nick mo. Doon tayo sa kwarto namin. Mauna ka nang umakyat. Susunod ako. Nakakaakit na tono ko. Naunang umakyat sa kwarto naming mag-asawa si Boyet. Inilak ko naman muna ang pinto ng aming bahay. Hindi ko maikakaila ang excitement at kaba ng oras na yon. Hindi ako nakonsensya dahil galit ako sa asawa ko at gusto kong gumanti sa kanya. Maya-maya, sumunod na rin ako sa aming kwarto. Naroon na si Boyet at naggalat na ang suot sa sahig. Napangiti ako at isa-isa na ring itinilapon ang mga suot ko. Ngunit bago pa ako lumapit kay Boyet, kinuha ko muna ang picture ni Nick na nasa bedside table at inilapit iyon sa kama. Sa mismong harapan ko kung saan makikita ko siya habang nagpapakasasa sa iba. Sa isip-isip ko, yan ha, ayaw mo lang rin naman maniwala at tumigil sa pambibintang sa akin na may ibang lalaki ako. Tototohanin ko na lang para makaganti naman ako sa'yo. Unti-unting humiga ako sa kama at parang halimaw naman na yumakap agad sa akin si Boyet hanggang sa dumapo ang halik at haplos niya sa aking katawan. Wala na akong nagawa kundi magparaya. Bahala siya sa anumang naisin niya. Baliw na baliw ako ng mga oras na yon. Lalo na nang tuluyang binukas ni Boyet ang mga hita ko para tuluyang pagsawaan ako na ginusto ko naman. Hindi ako makapaniwala. Nakalimutan kong may asawa na ako kahit na nasa harap ko lang ang picture ng aking mister. At hindi rin ako makapaniwala na nakaya kong ibigay ang aking sarili sa ibang lalaki na hindi ko naman asawa. Isang malaking kasalanan, ngunit kailanman ay hindi ko pagsisisihan dahil sa nabuong tampo sa aking puso. Hingal na hingal kami ni Boyet. Nang tuluyang humupa ang aming uhaw. Hindi ko na siya hinayaang magpahinga pa.
at inutusan ko siyang umuwi na sa kanila dahil baka paghinalaan pa kami. Pinalitan ko na rin ng sapin ang kama namin ni Nick dahil baka makahalata pa siya. Aminado akong ako'y naging madumi, ngunit alam kong dala lang yun ng pagiging tao ko. Basta't ang alam ko, minsan lang yun at nagsilbing ganti ko yun sa aking asawa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana'y magsilbing babala rin to sa ibang lalaki na walang ibang ginawa kundi maghinala at ipakita na wala silang tiwala sa kanilang misis. Paalam.